Ako'y nakaalaga na ng 1,000 heads na manok. Pero sila, almost 2,000. Hindi pa kasali yung breeders. Tignan natin. Nakaalaga ka na ba ng 10 manok? 20 manok? 30 manok? Dahil lang ipapakita ko sa inyo ngayon ay isang seaman na talaga nag-i-enjoy sa pag-aalaga ng almost 2,000 heads niyang manok. Na-feature ko na siya dati pero ngayon, ibang level na. Umani lang naman ng 826k views at 33.2k reactions. Isa din sila sa pinakamabagsik na breeders dito sa South Cotabato. Puro heritage chickens at for materials itong binibreeds nila. Every week yung kanilang produksyon at itong ginagawa nilang preparations ay para sa bare months. Alam naman natin na ang Pinoy ay mahilig sa manok. Lalo na't pinarisan pa ng Christmas bonus, 13th month pay. Mapapabusog-lusog ang makakakain nito. At syempre, mabubusog din ng pera sa mga farmers and mga chicken breeders natin. Huwag na natin patagalin to dahil magpapasikat na ang ating bida sa episode na ito. Hello, good day mga ka-native. Welcome po sa RYN Backyard. Pasok po. Nag-i-enjoy naman ako sa pagmamanok at kumikita naman din po. Sa ngayon po, nasa 2,000 heads po ang ginogrow namin. Ang mga breeds po namin dito is Rhode Island Red, Black Australorp, Hubbard, Saso, Bicalb, Light Sussex at saka Barred Plymouth Rock. Sa pagpapakain po namin dito, nagsisimula ako ng 6 AM to 8 AM. Tapos sa hapon naman po, 3 PM to 5 PM. Ang pinapakain po namin sa ngayon is scrambles na may halong King's Vita Plus. Baka naman King's Vita Plus. Nag-grow ako ng ganito karami para po sa ngayong bare months. Kasi maraming pera ang tao at ang sales ay malakas. Sa bare months is marami pong pera ang tao. Siyempre, malaki ang sales, maraming kakain at mag-a-avail ng ating mga manok. Yan po ang mga manok natin ay bakunado. Una po ang B1B1 plus IB, Gumburo, NCD Lasota, Coraisa at saka Foulpox. Itong RYN Backyard, isa to sa talagang busy sa pag-breed ng manok. And ngayon napadami na nila ng husto yung kanilang mga alaga. So talaga nakakabilib, no? Dahil hindi ako nag-expect na sobrang bilis dumami ng kanilang alaga at napakaganda ng produksyon nila. Ito nga yung sekreto dito sa pagmamanok talaga, no? Yung magandang pag-breed para mabilis yung pagrami ng inyong mga alagang manok. At syempre mabilis din yung kikitain natin. Sa pricing po natin ng mga manok is nag-start tayo sa day old, 90 pesos per head, month old, 180 pesos per head, 5 weeks old, 200 pesos per head, 6 weeks old, 250 per head, 7 weeks old, 300 pesos per head, 2 months old, 350 pesos per head, 3 months old, 500 pesos per head. Sa ganito karami pong manok, nakakaubos po kami ng 60 to 70 kilos per day. Gusto pong mag-avail ng mga season natin, mag-book lang po tayo 1 month advance para masalang natin sa mga incubator. Tumatanggap din po kami ng incubation. Egg incubation natin is 10 pesos per egg po. Mura na po ang presyo nila. Tapos, napakadaming supply. Almost sa breeds nila is heritage chickens, which is napakagandang breeds dahil pwedeng-pwede itong igamit para i-upgrade sa mga native chickens natin. Maraming restaurants ang tumatanggap ng upgraded native chickens. Gusto po mag-avail at magsimula ng manukan, ready na po sila. Itong mga 3 months old. Ito po ang magandang panimula para sa inyo. Ito yung mga 2 months old natin. Tapos yung sa tabi is 7 weeks old. Ito na po sila, 7 weeks old. Ito po yung mga 6 weeks old natin na mga sisiw. Ito po yung mga 5 weeks old natin. So, ito sa kabila.
Ito po yung mga 1 month old natin. Ito rin po yung ating mga 3 days old na po sa ngayon. Kapag marami kang heritage chickens, bibili ka na lang ng mga native chickens na ipapare sa kanila para makapag-produce ng upgraded native chicken. Kahit anong business, meron po yung ups and downs. So, sa panonood ng ating mga videos, nami-minimize po natin yung mga failures. Kasi nga, tinuturo natin halos lahat sa inyo. No, hindi kasi pwede na mag-business lang tayo na walang passion. Kasi nga, every downs, dapat mahal pa rin natin yung business natin, which is sa akin is yung pagmamanok. At saka yung mga farmers and breeders, no, pagmamanok po talaga yung kanilang passion. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng negosyo or lahat ng negosyo may tamis at pait po. Sobrang nakaka-amaze din kapag marami kang manok. Kasi nga, napaka-ganado mong gumising every morning. Pero dapat lang palagi yung tandaan, no? Dapat talaga na magbakuna sa pag-aalaga ng pagmamanok. At magbitamina and magbigay din ng deworm. Dito sa pagbabakuna, hindi po yan totoo. Yung iba sabi nila na yung katabi mong poultry nagbakuna or yung mga sabungero mong kapitbahay bakuna, tapos ikaw wala, mamamatay yung manok mo. Hindi po totoo yan, no? Hindi po yan yung rason para sa aratay. Based on my experience, meron tayong mga ginagawang eksperimento about dyan, no? Napatunayan po natin na hindi po totoo yung mga haka-haka, no? Kasi nga, sinauna pa yan. At saka, yung pagbabakuna po, napaka-importante dahil kapag merong aratay sa lugar nyo, may aratay po yan, no? Hindi po yan talaga, kapag meron na bakuna, ay mamamatay yung mga manok mo. So, yung rason po dyan is meron pong aratay sa inyong lugar. Kaya, nauubos yung inyong manok dahil sa aratay or Newcastle's disease. Walang dapat ikatakot dito sa pag-aalaga ng manok. Para sa akin, pinaka-challenging dito is yung pag-aalaga ng sisiyo. Kasi nga, napaka-critical nila or napaka-sensitive sa edad na 0 to 10 days old. Meron tayong tutorial at bagong video na ginawa about dyan para ma-minimize natin yung mortality at maparami na maparami yung ating manok. At syempre, kapag maraming manok, maraming. Nagustuhan niyo ba yung video na to? Please paki-follow naman ng ating Facebook page at ang ating YouTube channel, ang Pulumulok Native Chicken. Tapos, meron din tayong isang page sa Facebook, which is ang Ka-Native Vlogs. Salamat sa pagtangkilik. God bless po! Marag artista. Pag ko Martin, sir. Yes, sir. Mag-isip ng pangalan.